Ito po'y nasa labas na nga po ng ating area of responsibility kaninang madaling araw. Ngunit patuloy pa rin po ito nating monitor dahil nakakaapekto pa rin po ito sa bahagi ng Kalayaan Island sa may Palawan. So ito po'y nasa line 255 kilometers, hilaga ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. May taglay na nga po hangin na abot sa 140 kilometers per hour at pagbukso na abot sa 170 kilometers per hour. Bumabagal na nga po ang kanyang pagkilos pa west-northwestward, 15 kilometers per hour na nga po ang kanyang pagkilos. Ating nga pong nakikita, ito po'y nakakaapekto pa sa may bandang Kalayaan Islands at aside po doon yung trough naman po dito ay nag-e-extend hanggang dito po sa may parte ng Kalayaan kaya posible pa rin po yung mga maulap na panahon kahit malayo na nga po yung sentro nitong bagyong Verbena. And aside po dito, mapapansin din po natin na nakakaapekto pa po itong amihan, shear line at pati na rin po yung easterlies sa may bahagi ng Luzon. So yung shear line po, ito po yung banggaan ng hanging amihan at ng easterlies at kung magbangga nga po sila, ito nga linya na nabubuo, ito po ay kung nasan po yung mga kaulapan. So, ng banggaan ng hanging amihan at ng easterlies. So, yung shear line po, magdadala po ng maulat na panahon. Meron din po mga malalakas na mga pag-ulan. Dito po sa may eastern section ng northern Luzon at dagdag ko lamang po, i-emphasize ko lamang po yung mga areas dito sa may Cagayan, Isabela, Apayao at sa may Kalinga. Malaking bahagi naman po ng northern Luzon ay apektado pa rin ng mga kaulapan at mga pag-ulan dulot ng amihan or ng northeast monsoon. Ngunit malaking bahagi naman po ng ating bansa ay magkakaroon na po tayo ng maaliwalas na panahon. May mga pulo-pulo lamang tayo mga pag-ulan ng mga thunderstorms pagsapit naman po ng hapon hanggang sa gabi. Ito naman po yung ating forecast tracking intensity dito kay Typhoon Verbena kung saan po inaasahan natin in the next 24 hours ay mas west-southwestward po yung kanyang pagkilos at posible nga pong humina na lamang bilang isang severe tropical storm. Ngunit sa mga hours after that ay posible naman po itong mag-west-northwestward at mas lumakas muli bilang isang typhoon category. Ngunit pagsapit nga po ng linggo hanggang sa susunod mga araw, inaasahan po natin yung consistent na po na paghihina nito habang papalapit sa may Vietnam area. At nakataas pa rin po yung ating wind signal number 1 sa may Kalayaan Islands dahil na po sa proximity o lapit nitong mga hangin ni Bagyong Verbena sa Kalayaan Islands at inaasahan natin hanggang Sabado pa po na may wind signal sa mga areas po dyan. Aside po dito kay Bagyong Verbena, yung amihan din ay magdadala rin ng mga pabuso-busong hangin especially po sa areas ng Batanes, Cagayan, Apayao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, at sa may Palawan ngayong araw. At bahagya na nga po itong mababawasan pagsapit po bukas hanggang sa Sabado. At ito naman po yung ating nakataas na weather advisory naman o dito po natin makikita kung saan po yung mga pinakamalalakas na mga pag-ulan ngayong araw hanggang bukas naman po ng tanghali. Ito po'y dulot na ng shear line o yun nga po yung banggaan ng hanging amihan at ng easterlies. So doble ingat po yung ating mga kababayan sa may Cagayan dahil 100 to 200 mm po na 24-hour rainfall ang ating nararanasan kahit posible po ito magdulot ng mga malawakang mga pagbaha at pagbuho ng lupa. Sa may Apayao din at Kalinga at sa may Isabela, 50 to 100 mm naman po yung ating inaasahan ng mga pag-ulan dyan na maaari din magdulot ng mga localized floodings at meron din pong mga pagbuho ng lupa and possible din po yung pagtaas ng ating mga river levels. Pagsapit naman po bukas ng tanghali hanggang sa Sabado ng tanghali, inaasahan natin na mas kukunti naman po yung mga pag-ulan natin sa Cagayan, ngunit patuloy pa rin na po yung epekto ng shear line sa Apayao, Cagayan, Isabela, at pagsapit naman po ng Sabado ng tanghali hanggang sa Sunday ng tanghali, ay mas mababawasan pa yung epekto nitong shear line at sa may Cagayan na lamang po ito nagdadala ng malalakas na mga pag-ulan.
At ngayon, para sa ating sea conditions, may gale warning pa rin po tayo sa Midwestern seaboard ng Southern Luzon dahil nga po sa bagyong Verbena dito po sa may Kalayaan Islands. At meron din po tayo nakataas na gale warning naman sa may seaboards ng Northern Luzon dahil naman po sa amihan, so bawal pa rin po magdayag yung ating mga kababayan na nasa may Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, maging sa may Western Pangasinan dahil na po sa amihan, bawal pa rin po pumalaot ang ating mga kababayan dahil matataas pa yung or delikado pa rin po yung mga pag-alon dito po sa areas na ito.